of its kingdoms have its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, his truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. I'll roll to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight, my course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally.
have got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flowing carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Amen. Isang magandang umaga po sa lahat. Andyan na po sila Ma'am Sheila. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ang tayo po yung magsama-samang muli sa devotion na ito at samahan niyo po kami. Imbag na bigat kata kayo amin. Dito ikaw Ilocanohan at yan sa Kabisayan, Maayong Buntag. Kanyang tanan. At yan sa Mabikulan, Diyos mo rin na aga sa indong po. Diyan kay Ma'am Flor, diyan sa Japan. Ohayo gozaimasu. Yan. Stay tuned po. Naimbag nga morning, kakabsat. Naimbag nga morning po sa lahat. Enjoy po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Morning po, Ma'am Sheila. Morning, Sister Beth, Sister Vicky. Good morning Jazz. din. Good morning. Ma'am Sheila.
Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. At ngayon po ay nandito po kami sa bahay ni Sister Jazz. Sister Jazz dito sa house nila. Dito sa village. Vista Verde. Ayan po. At ang topic po natin ay ano ang magagawa ng isang asawang babae sa kanyang family para makilala ang Panginoong Diyos. Yun nga po na tuloy-tuloy lamang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil kung wala po tayong salita ng Diyos ay talagang hindi po natin maimpluwensyahan yung ating family ng tungkol sa Panginoon at kung paano makikilala ang Panginoon. So hindi lang po makilala ang Diyos kundi ma-experience din po natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Yung pong makikita ng ating anak, ng ating asawa na meron talaga tayong Diyos na kinikilala. Kaya nga po, yung palaging tinatapon ng pastor natin every Sunday, that I may know Him. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 10. Ito po yung verse natin. At sa lahat ng ating mga ginagawa, dapat ay lagi meron tayong plano o meron tayong schedule. Kaya nga po, ano pa yung mga ginagawa natin araw-araw na makikilala ng family natin na may Diyos talaga tayo. Yan po. Sige po. Sister Benny, Sister Irene. Yan po. Ano po ba yung mga ginagawa natin sa ating sarili upang makita ng mga family natin na tayo ay merong Diyos po. Sige po. Una-una po sa kanila at saka yun nga nabuhat po nung ako po ay naligtas, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Una talaga yung akin pong mga anak ang dinala ko sa church at ibinahagi ko talaga yung kaligtasan na yon. Kaya ngayon sa biyaya po ng Panginoon si Grace ay yun, nagpatuloy tapos yun nga nung nag-aral sila sa Bible School, andyan pa rin po talaga yung aking pag ano sa kanya, bagaman siya ay nasa salita ng Diyos na, ay inaano ko pa rin siya na kahit ba meron na siyang ministry, meron na siyang katungkulan na ginagampanan, ay andun pa rin po yung ano ko sa kanya. At ganoon din naman sa aking anak na nasa malayo, ay pinangungunahan ko po siya, binibigyan ko siya ng advice patungkol sa salita ng Diyos. Yun po yung number one na binabahagi ko sa kanya, pinapaalala na kako sa trabaho, hindi lang yung trabaho ang dapat na gampanan, kundi yung manguna talaga ang Panginoon sa kanya. Na yun nga, na kapag tayo ay nagtatrabaho, dahil ang Diyos naman ang nagbigay ng trabaho, kaya unahin natin ang Panginoon. Yun naman ang ano. Tapos yung sa aking mga pamangkin, mga kapatid sa malayo, ay yun ay pinapaalala ko sa kanila na tayo bilang isang, na ako bilang isang tumanggap sa Panginoon,
ay yun dapat ang makita nila, ma-adapt nila sa buhay nila, na pangunahin ang Panginoon sa buhay nila, hindi yung kung ano-ano man na ginagawa nila na sa sanlibutan. Sister Irene, alam ko na marami kang masasabi sa mga na dinidisciple mo. Kaya Hello. Naimbag nga bigat. Naimbag nga morning sa ating lahat. Ayan. Bilang isang nanay, bigla kami eh. Wala kaming topic. Bilang isang nanay, ano na ba yung ginagawa natin sa ating family? Yan. Especially kaming may mga anak. Yan. Ano na ba yung status? Yan. Nasa process pa rin sila ng pagdi-disciple, na nandun yung dapat matyaga tayo. Na kahit tayo yung sarili natin ay disciple pa rin eh. Nagpapaturo tayo dapat patuloy. Ganun po ako. Na habang andyan ako, andito ako sa church, nakikinig sa ating pastor, andun nagpapasakop, ay nandun pa rin yung kahit sabihin mong may edad ka na, ay maging teachable pa rin, na nagpapaturo pa rin tayo. Kasi wala tayong ituturo sa ating mga anak kung wala tayong natutunan. Kaya andun yung sa pulpito, yung pakikinig, dapat nandyan pa rin yung ating puso't isipan nakatutok. Dahil iba yung panahon natin ngayon, iba yung generation, na kahit sabi mong dito na pinanganak yung ating mga anak, namulat na siya na kami mga parents ay nasa gawain na. Pero andun pa rin yung responsibilidad sa amin mga magulang, especially sa aking nanay, sa akin na bilang isang nanay, yung aking mga anak o yung aking anak na nasa poder ko pa, ay kahit nga wala sa aking poder, ay nandun pa rin yung paalala na yung ministry, yung ating relationship sa Panginoon ay dapat hindi tayo mapalayo, kundi mapalapit. Yan, patuloy tayong mapapalapit sa Panginoon kung pakikinig tayo. Kaya ang lagi kong sinasabi doon sa anak ko na wag mag-conform sa panahon ngayon na marami yung temptation, kasi talagang nandun pa rin yung kasalanan sa paligid na mas malakas yung hatak. Bakit? Ilang oras silang kasama pag nag-aaral sila sa mundo, na ilang oras nang sila ay nag-i-stay, ginugugol nila yung oras, na maraming kabi-kabila, na kung may nagpipris dito sa church, dinadala natin sa church, ay ilang oras lang yung kanilang pakikinig. Samantalang doon sa school, hindi mo siya nakakasama. Kaya palaging andun yung pagsisikap natin na sila ay mapangaralan o makausap na ano na ba yung ginagawa mo. At kapag may napapakinggan ako na babalitaan na patungkol sa kanila, ay talagang nagagalit ako sa isip ko at pinapagalitan ko, pinagsasabihan ko na dapat tayong mga ligtas na, tayo yung mang-impluwensya sa kanila, magdala sa church, hindi tayo yung i-impluwensyahan nila. Kaya patuloy na pinapaiwas ko siya sa mga barkada. Kasi andyan talaga yung hatak eh, malakas yung hatak ng dyablo. Kung ang ating Panginoon ay talagang gusto niya tayong mapalapit sa Kanya, na yung mga ginagawa natin ay maging maayos, ay ando naman yung kaaway, nagsisikap din na mahatak sila, di ba? Pero ang lagi kong sinasabi sa kanya, hindi porke ikaw ay ligtas na, or tinatanong ko siya palagi, totoo nga bang tinanggap mo ang Panginoon? Kasi yun yung tayo yung accountable sa kanila pagdating ng araw. Kasi nandiyan na tayo, nakakausap natin. Pero bakit
hindi pa natin i-grab yung chance na sila ay maturuan, di ba? Kaya tuloy-tuloy yung anak ko Amen. na bagamat matigas ang ulo. Yan, si Joanna, babae. Kapag may nababalitaan ako, talagang hindi ko pinapalagpas yung pagkakataon na hindi ko siya mapagalitan o mapagsabihan na iwasan yung barkadang ganun. Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Uso yung geng-geng. Yun Na ang ano ngayon. wala namang kabuluhan yung mga pinaggagawa nila. Para saan yan? Sinasabi ko palagi sa kanya. Ano ba yung ginagawa nyo dyan? Nag-aaksaya lang tayo kayo ng oras. Kung sila ay sinisharean mo, dalhin mo sa church, paano mo siya madadala kung ikaw mismo hindi makita ang Panginoon sa buhay mo? Kaya sa akin bilang isang nanay, talagang sinisikap ko na pinapollow up ko siya yung kanyang kaligtasan, yung kanyang mga ginagawa. Kasi sayang naman yung pagkakataon nakapagturo kami sa campus, diba? It's all about God's living way, yung how to develop the right attitude. Kung ang mga estudyante natuturuan natin, bakit ang ating anak hindi? Kaya yun, patuloy na sinasabi ko sa kanya, ano ba yung, paano ba tayo manamit? Ganon, di ba? Yan, marami nagko-correct sa kanya. Sa akin, ako yung nagpapasalamat dahil may katuwang ako sa pag-correct sa kanila, especially sa ating pastor, na hindi nagsasawa kahit maubos na yung boses niyang kasisigaw. Kasi talagang ang mga kabataan ngayon ay mahirap Iba. isaksak yung salita ng Diyos. Ay tayo mga magulang, responsibilidad natin sila. Na kahit madalas napapahiya na tayo dahil sa mga ginagawa nila. Kasi sa atin sila galing. Kasama natin, tapos hindi natin ituro yung biblical way o yung God's living way. Mamuhay ng may takot sa Diyos. At lahat ng, sabi ko nga lahat ng bibitawan mong salita, dapat ay pag-iisipan natin na kung hindi tayo nakakasakit sa kapwa at dapat maging good example tayo. Kasi miyembro na tayo dito Wala namang ibang Wag natin tinuturo ang Panginoon. Huwag natin silang sawaan. Huwag natin silang konsintihin. Oo. Andun pa rin yung pagkokorek. Katulad ang mga cellphone. Kasi Tinuturo niya ang gadget ay isa yan sa mga ginagamit ng diablo na paraan para mapalayo tayo sa Panginoon. Na ilang oras yung ginugugol natin sa paggamit ng gadget, mga cellphone, computer, at kung ano-ano pa, ay talagang ang diablo sa panahon ngayon ay nagmamadali rin. Sabi nga, we are in perilous days. Kaya tayong magulang, ay talagang tayo yung pagtsatsagaan natin. Hindi yung tiyaga na wala lang, kundi yung pagmamahal natin sa kanila. Katulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo na ibinigay niya ang kanyang buhay para lang tayo magkaroon ng kaligtasan, di ba? Yung sinacrifice niya yung kanyang sarili na binigay niya dahil sa pagmamahal. Ganon din tayong mga magulang, nanay, especially nanay, galing sila sa atin. Andun yung pagpupursige natin na turuan. Kaya nga marami kahit marami na ako naririnig patungkol sa aking anak. Kasi nga tayo yung magulang, tayo yung napapahiya. Na andun yung yung balik sa atin na ang tanong, anong ginawa mo sa anak ko? Lumaki siya na ganyan. Kaya andun yung hindi maiwasan yung frustration, 'di ba? Na hindi ko naman tinuruan yung anak ko kaya yung sa panahon ngayon. mga Kaya lagi ko siyang gadgets kasi ang winawarningan nagtuturo sa na mga pag hindi ka kabataan. umayos, kahit huwag ka nang mag-aral, palagi kong sinasabi sa kanya, pag hindi mo inayos yung buhay mo, na sila yung nag-i-impluwensya sa inyo, imbis na kayo yung mag-impluwensya, dali nyo sa church. Kasi ang daming tao dyan sa school, imposibleng wala kang madalang bisita. Kaya sinasabi ko sa kanila na hindi pwedeng nandiyan ka lang. Kaya sinasama namin sila pag may Bible study. At laging sinasabi, makinig.
Yan. Kasi iba yung narinig lang sa pinakinggan. Kasi yung narinig mo pero hindi mo pinansin. Iba yung yung andun yung attention mo sa sinasabi ng preacher, yung sinasabi sa Bible na kaya nga sinabi here, palaging maririnig mo sa Proverbs o mababasa yung hear o you children. Yan, laging dapat nandun yung pag sinabing here, yung pag nakikinig ka, andun yung attention mo. Amen. Pag tutuunan mo ng pansin yung sinasabi, para kanino ba yung salita ng Diyos na narinig mo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa ating pastor, yung everyday devotion, malaking tulong yun kasi malakas yung kalaban natin. May battle between good and bad. Andun yung hinahatak yung anak natin na sabi natin, hindi na po naman siya tinuruan ng ganyan. Yan. Pero andun pa rin yung responsibilidad. Pagsikapan. Amen. Kung tayo ay nagdi-disciple nga, di ba? Sa mga disciple natin, ang hirap turuan. Yung ating mga anak nasa poder, habang nasa poder. At kahit may pamilya na yan, nandun pa rin yung sa akin talagang tinetext ko, nagpapadala ko ng message, yung mga kapatid ko, yan, Amen. na nadala ko dito sa church, na kahit sabing nandyan na sila ma-attend sa church ay andun yung reminders, di ba? Nire-remind natin sila. Kasi isang araw pag sila ay kinuha na ng Panginoon, hindi mo na may ibabalik, di ba? Na sabi ko nga sa mga tinuturuan ko, there is no hope. Ito, habang sila ay buhay, habang kasama mo pa, nakakausap ay andun yung chance na makausap, mas sabi natin, may ibahagi si Kristo na ganito dapat ang buhay natin, ipamuhay natin salita ng Diyos. Na sa akin, patuloy pa rin ako nagpapaturo para may maituro din ako sa aking mga anak, pati sa mga Amen. disciple, mga estudyante. Bagamat makukulit sila, lagi ang follow up ko sa kanila. Sa mga naituro ko, meron na ba kayong nai-apply? Yan. Yan. Kaya po, yun lang po. To God with the glory. Amen. Amen. Ma'am Sila, kayo po. Hello po, yan, Sister Irene, punong-puno ng punong-puno ng mga mga ideas. Yan po. Amen. Kaya nga po, ano po, bilang mga nanay, yun nga sinasabi ko kanina na kailangan talaga na punong-puno tayo din ng Panalangin. salita ng Diyos sa ating buhay. Opo. Kasi po yung salita ng Diyos, yun talaga yung nagpapatibay sa atin para tayo po ay yung sa anumang challenges ay makayanan po natin. Kaya dito po sa Matthew chapter 22 verse 37 na palaging sinasabi ng Panginoon, ito kasi yung mga kausap ng Panginoon dito is mga bihasa sa salita ng Diyos. Amen. Ang mga commandments ni Moses, yung mga Pharisees and Sadducees na siya ay gustong hanapin yung kanyang kamalian kasi 20 to 30. tayo bilang mga nanay, hindi naman po tayo hindi naman tayo perpekto na lahat ng bagay alam na po natin. Kaya sabi ng Panginoon dito is, sabi niya, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So, kailangan po ay kasi ang ginagawa ko po araw-araw, nakasulat na kasi yung aking dito, yung aking schedule mula Monday hanggang Saturday na wag po nating bibigyan ng puwang
ang kaaway natin, yung sinasabi ni Sister Irene na malakas, yung Diablo, yan, wag natin bigyan ng puwang. Kasi kailangan palagi ang Diyos yung nasa taas. Siya yung ano natin, sinusunod natin. At kapantay naman dito ay sa family ay yung nanay at tatay. Yan. Magkatulong. Magkatulong yung nanay at tatay. Dahil meron tayong purpose na i-multiply yung image of God. Kasi yung mga anak natin, yan nga, may mga anak po tayo. Yun nga, Sister Jess, maliliit pa yung anak niya. So may purpose tayo bilang nanay na i-multiply natin yung image ng Panginoon. Kaya hindi dapat mawala ang simbahan eh. Kasama palagi yung simbahan sa katulong yung church sa paghubog sa image ng Panginoon. Kaya nga palagi kong iniisip na ano ba yung mga pagkukulang ko, ano ba yung kailangan ko pang gawin upang ma-impluwensyahan ko yung aking mga anak. So, kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. Magbabasa tayo. Sasaliksikin natin yung salita ng Diyos. Then, our purpose is to do the will of God in our family. Kaya nga, gaano man tayo kapagod sa ating mga ginagawa, let's not give the devil to divide or destroy our family. Kaya nga sa pamilya natin, hindi natin kaaway yung mga anak natin. Hindi natin sila dapat na ituturing na mga kaaway. At nakalagay dito is, sinulat ko dito is, I must be my husband's helpmate, not an enemy. Yan. Hindi ko dapat gagawin kaaway yung asawa ko na kinokorek ako. So, kailangan ko siyang tulungan eh. Kailangan ko siyang tulungan kasi yun nga, siya yung leader ng tahanan. Kailangan ko siyang matulungan kung paano namin magkakaroon ng imahe ng Diyos yung aming mga anak. So, hindi sila magkakaroon ng imahe ng Diyos kung ang nanay wala ding imahe ng Diyos. Hindi makikita yung Diyos sa buhay natin. Nga po nung nag-aaral sila, hindi naman namin pinipilit kasi yung mga full-time na ganun ang gawin. Na kasi nung nasa school sila talagang ang lakas ng impluwensya ng mga ano dun eh, mga kabataan, mga kaklase nila. Kaya ang ginawa ni Pastor RJ, dito na lang sila sa bahay. Kasi nga, share ko lang po sa inyo na si Mishak nung elementary days, talagang sabi ng teacher niya, he was supposed to be an honor roll, sabi niya sa akin. Kaya lang, pag nakikita ko naman siya, palaging yung kamay niya daw is automatic nagaganon. Kasi nga nagpupogs-pogs daw sa labas. At yun, nakakonsentrate siya dun sa paglalaro. Kaya hindi siya nakasama sa honor. Ganon-ganon. Kasi napapasama siya sa mga klase niya na palaro-laro sa labas. So, ang sabi ni Pastor, kung hindi man siya maka-impluwensya doon ng mga di mas maganda tanggalin na lang dyan sa school. Dito na lang yan sa bahay, mag-aaral na lang ng Bible. So, maganda pa rin na strong pa rin ang leadership ng tatay talaga. Kung meron tayong mga asawa, yung asawa talaga ang magli-lead. Kasi tayo, inaamin ko naman na, weak pa rin ako sa pagdating sa disiplina. Kaya kailangan ng katulong, yun nga. Yung asawa natin, siya yung leader. Siya yung magdi-decide talaga kung ano yung nararapat sa mga anak. So, wala silang magawa. Doon sila, nag-aral sila sa bahay. Natuto naman silang magbasa. Matutong magsulat at magbasa, okay na yan kasi paglilingkod naman sa Panginoon ang kanilang gagawin, sabi ni Pastor RJ. Kaya nga, yung impluwensya ng kamunduhan kung malakas sila, ay i-priority natin palagi kung ano ang mas matimbang. Kung paglilingkod sa Panginoon, natin yung mga anak natin sa paglilingkod sa Panginoon.
focus natin sa kanila. At kailangan talaga is panalangin, huwag tayong magsawang manalangin. Kaya ako din, kapag may ginagawa ako sa bahay, sinasamahan ko na ng panalangin kasi baka ang kakausap sa akin yung diablo. Nandiyan ka na naman, naglalaba ka na naman, luto-luto ka na naman. Ganon. So, pumapasok kasi ang diablo kapag mag-isa lang. Mag-isa lang yung yung nanay sa tahanan. Kung ano-anong mga naiisip, ayun, kung ano-anong mga naiisip ng mga negatibo. Kaya kailangan po is, habang may ginagawa tayo, kakausapin talaga natin ang Panginoon. Ganon. Panginoon, naglalaba po ako. Huwag niyo pong hayaan na pag napagod ako kung ano-ano nang sasabihin ko sa mga kasama ko dito sa bahay. Yun po kailangan natin talaga na maging spiritual sa panahon na tayo ay merong mga ganyang battles sa ating mga anak. Ayan po, kasama ko po dito sina Sister Beth and Sister Vicky kasi sabi po ni Pastor RG na isama na lang po dito kina Just. Po. Sister Beth po. Okay, good morning po sa inyong lahat. Malamig. Pero medyo nag-init na. Okay. Yun nga po, yung napag-usapan nga natin. Wala naman talagang perfect na family. Pero sabi nga, knowing God is having a godly relationship din sa ating family. Kasi naging ano ba yung kasi once na yun bang sabi na natin, kung mag-lead ang Panginoon Diyos sa ating family. Ano man yung ating pinagdadaanan, ano man yung situation, ano man yung meron tayong yung anong nahaharap natin sa kasalukuyan. Ito ay sabi nga magiging mahinahon tayo bilang isang mother. Kasi yun yung Panginoon nga ang nangunguna sa atin. Sabi ni Ma'am Sheila, pag nag-isa daw siya, nagtatrabaho nandun yung baka pumasok yung job. Ako naman iba. Pag mas magusto ko yung pag nakaalis na sila kasi mas marami akong magagawa. Mas marami akong madidiskartehan ko yung pagtrabaho sa bahay kasi wala namang gugulo, wala namang magkakalat. Kasi sabi nga bilang isang mother, tayo naman ay talagang role natin yun sa tahanan na gampanan yung tapos tayo din yung teacher talaga natin. Number one na teacher tayo ng ating mga anak na ituro natin sa kanilang values. Kaya tingnan mo, kahit hindi pa nga sila pumapasok sa school, di ba? Kahit hindi pa sila, tayo yung unang teacher sa kanila kung paano. Sinisimula natin sa 1-year-old o 1.5-year-old na kapag ikaw may marumi, saan mo dapat ilalagay yung basura mo, tapon mo sa basurahan. Ayan yung laruan mo, pagkatapos mong laruin, kinakailangan iligpit mo doon sa tamang lalagyan. Mga gano'n naman tayo. So, yun yung kahit mga small thing na yun na mga bagay, yung mga bagay-bagay na yun ay maliit. Pero may malaking tulong yun sa ating mga anak. Lalo sa nagsisimula pa lang silang mag-grow. Nagsisimula pa lang sila mag-develop. Kaya sabi nga nandoon yung pagtiyaga. Ngayon, sa pagpapakilala naman natin sa ating family, pagpapakilala natin ng Panginoon. Sabi nga kasi, ang Panginoon ay tayo create ayon sa kanyang images, di ba? So, dapat naman tayo bilang isang nagkiklaim na tayo talaga ay Kristiyano, tayo ay talagang anak ng Diyos, kinakailangan talagang makikita sa atin yung imahe ng Panginoong Diyos. Hindi lang sa ating itsura, dahil madali naman manamit ng maayos, maging magdamit na ayon sa modesty. Pero, paano naman yung ating dapat maging concern yung ating relationship, unang-una, sa ating sa ibang tao maging so kung tayo talaga sabi nga tayo ay dapat din sa imahe ng Panginoon sa mamuhay, kinakailangan talagang nakikita doon na nakikita talaga na tayo talaga yung totoong may Panginoon. So, kasi sabi nga ang family ay bigayan sa atin ng Panginoong Diyos. Na kaya kinakailangan yung foundation yung foundation natin walang iba kundi yung
Word of God, yung principle na nagmula sa Panginoong Diyos na kailangan tayo din bilang isang magulang maging model noon. Maging halimbawa tayo. Kasi ang hirap na nagtuturo tayo sa ating mga anak, nagsasalita tayo ng dapat, pero hindi naman tayo nakikitaan, hindi naman tayo nagiging good example sa kanila. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ah, ano na, matanda na ako, tinuturo ko sa yung tama, pero wag niyo akong gayahin kung may mali ako. Hindi dapat. Dapat nakikita talaga ng ano na kasi otherwise magiging compromise tayo sa ating itinuturo sa kanila. So, yan ang napaka-importante. Sabi nga nang magkaroon tayo ng godly relationship sa ating family na hindi na kasi hindi maiwasan na may conflict maski ang mga bata si Jess nga sa si Jess nga kirohan lang at kibasi meron yung mga rebel yung mga ano yan, meron yung mga bata na yung nagko-conflict mag-aagawan sa laruan merong minsan nang nagsiselos bakit lagi nila si Basti ang karga hindi si Rohan mga ganun na-experience ko rin yung kidyan yung maliit pa si Paulo lagi na lang si Paulo hindi na kami siyempre hindi pa naglumalakad yun siyempre kailangan mo kargahin, di ba? O, yung mga ganun mga bagay-bagay. Pero kung tayo ay talagang may Panginoon, hindi tayo basta, sabi nga, hindi tayo basta na ako anong problema dumarating, hindi tayo basta nabubuwal. Hindi tayo basta nangihina, kundi kasi alam natin na lalo na kung nilagay natin sa puso natin isipan, kung ano talaga yung dapat natin ipamuhay kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Yun lang po sabi ko walang perfect na family, pero naaayos yun. Lahat ng bagay na aayos kapag hinayaan ng Panginoon ang intervene sa atin. Sister Vicky. So, ako na po. Amen. Yan. Sunod-sunod po ang babait namin sa oras. So, napakaganda po ulit yung ating pinag-uusapan. At salamat kay Sister Jazz. Andito po kami sa bahay nila. Ako, mga sinasabi ni Sister Beth, nakita ko yung result, yung bunga na dito kay Brad Janjan ay kung ano yung nakita niya sa tatay niya, kay Sister Beth, ay nakita ko na tayo din nakakarating sa bahay ni Sister Beth, yung kaayusan na yung nga po, huwag tayong magsawa na maging example po tayo. Parati ko rin siya sabi na pag may nakita na good example sa ating mga anak, yun po yung ipapamuhay din nila. At tayo mismo parents ang matutuwa kasi nga po, yung pagmamahal natin, yung galit, yung pamamalo, yung pagtuturo, yung pakikialam, na, di ba parati sinasabi yung biyanan daw, pakialamera, pero hindi. Pagmamahal po yun. Ako yung natutuwa doon sa t-shirt na binigay ni Mr. Pitt sa dalawang ako sabi niya, I'm not spoiled. Just my grandma loves me. Diba? Totoo po yun. Na parating sinasabi pag hindi tayo pagalitan o pinapakialaman ay hindi tayo mahal. Kaya ako yung natutuwa, nabibless na kaming naunang nanay. Diyan, Sister Benny, Sister Ben. Andun po yun. Masasabi namin na talagang pinangahawakan po namin na example po kami sa mga susunod na mga nanay. Kaya salamat sa binigay din na Panginoon ng mga anak ko na bagaman nawala si Brad Chris ay andyan po, tulong-tulong po kami sa gawain. Yun po yung china-challenge ni Pastor sa atin na talaga ba yung anak natin, yung pamilya natin ay nakilala bang tunay na Panginoon. Kasi po kung talagang tunay na nakilala, tunay na nakita rin na tayo ay may takot sa Diyos, ay susunod at susunod po yun, makikita rin natin sa kanila, i-apply po nila yung mga sinasabi ni Sister Beth, yung ituro mula nung maliit pa. Yung di ba, mula sa chat, kaya kausap mo, excited kang lalabas. Kaya, yung mga panganay, huwag magselos pag yung inaalagaan yung bunso. Kasi nga po, yung panganay talagang silang po yung nauna. Yung attention, andun yung excited, andun yung lahat, bago, di ba? Kaya, Andun yung mga experimental din kasi, siyempre. di ba? Kaya papasala din ako yung panganay ko, Sister Tintin, nag-example din sa mga kapatid niya. Na talaga yun din po yung itinuro ni Brad Chris sa kanila na sa dalawang lalaki namin kasi sila po yung nag-aral sa labas. Sila din mula nung nakakilala kami sa Panginoon. Nung wala pa kami sa Panginoon sa SL yung mga yan.
Tapos nung nasa church na pa po kami, talagang bakasyon, tama, eksakto kasi bakasyon, balikatan. Andun na yung unang nag-forward sila na nag-full time. Kaya parating pinapaalala ni Brad Chris, yung mga auntie nyo, nagsuko ng buhay, sabi niya. So, andun na hanggang ngayon. Yun yung pasasalamat ko sa Panginoon kasi yung turo ni Brad Chris. Ay, yun po yung sinusunod nila hanggang ngayon. Ayan, yung bunso namin. Si Dondon siya yung tatay namin. Pero si Tonton hindi rin nakakalimot. Kaya ako'y natutuwa na pag talagang nakita ng mga anak natin yung pagmamahal natin sa kanila. Mula sa pagtuturong magbasa, makikita at makikita natin pag nagpamilya na sila, yun din po yung gagawin nila. At lalong-lalo na po yung nasa church tayo. Ako rin po isi-share ko bilang isang nanay. 3 kami ni Lester Bet, puro kami nagtatrabaho. Pero nung nakarating kami sa church, talagang inunan din namin ang Panginoon kasi siya yung tutulong eh. Hindi namin yung dahilan yung trabaho namin. Ipinapakita yung trabaho namin, tulong yon sa ministry. Kaya yun po yun, hanggang ngayon ini-enjoy po namin yung bunga na talagang ako, din sinasabi ni Ma'am Cherry na yung 3 nanay na kanya hindi magsalita makikita kasi nga hanggang ngayon kasama po namin yung mga anak namin na kahit na may pamilya na sila hanggang sa mga manugang namin, pinapakita namin na yung Panginoon talaga yung Amen. tumutulong sa amin na talagang mahalin natin na talaga ipakita natin na we must be a follower at tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 sabi niya po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 be followers of me yan Panginoon ko even I also am of Christ kaya talagang kung makita ng mga anak natin ako parati ko siya sabi na pinapasalamatan ko rin yung kinakisnan ko as bilang Pilipino. Talagang makuha kasi isang tingin. Yun din po yung nakita ng mga anak ko kung paano ko rin mahalin, paano ko rin sundin yung nanay at tatay ko na nung wala pa rin po kami sa church, parati kami umuwi. Andyan, bibigyan mo ng pasalubong namin. Nakita rin ng mga anak ko kung paano namin minahal yung magulang namin. Kaya hanggang ngayon, ganun din po. At lalong-lalo na po, nasa ministry po tayo na yun ang makita nila yan para ni Janice ni Pastor na talagang ipakilala natin ang Panginoon. Makikita sa atin kung paano tayo sumunod kasi nga po nandun po yun, yung ministry sabi nga hindi ito laro-laro. Ito yung nandoon pinakamataas na kalagayan. Kung baga inilagay tayo sa mas taas na posisyon. Lalo na po nasa The Baptist Church of PMA tayo na ako'y parati kong sinasabi na parating challenge ni Pastor, huwag natin lusawin yung disiplina ng church at ano yung pasasalamat ko na hindi ako nahirapan sa ngayon. Kay Tintin, alam ko na nandyan siya talagang sa pag-uumpisa ng 2 anak niyang magkasunod. Ayan, talagang kung hindi rin nakita sa atin kung paano din natin, ako, nagis na nila na hindi lang sila po yung alaga namin, andiyan yung pamangkin ko, at lalong-lalo na po nung nasa church tayo, yung pinapasalamatan ko na talagang si Brad Chris, yung nga po, ayan, parati namin inaalala ni Lester Beck, yung pag Sabado, yung sa visitation, talagang sama-sama po kami, na family, kasama namin yung mga anak namin, kasama namin sa visitation. Kasama po namin na maglilinis ng church, kasama namin sa Bible study. At yun yung pinapasalamatan namin na yun yung nakita ng mga anak namin na sigurado ko yun ang nakita yung burden namin sa church. Nakita po yung paano sumunod sa salita ng Diyos at kung paano yung tayo na protektahan ng salita ng Diyos. Na pagtunay na nakilala natin ang Panginoon, makikita ng mga anak natin yung sinusunod natin at lalong-lalo na sila yung kasama natin. Yung sabi nga, yung lalo sa invitation, yung parating challenge ni Pastor na buong family mag-pray sa harap. Di ba po? Ay, yung nakita nila na yung pag nagpe-pray tayo, naririnig nila, pinag-pray natin sila. At yun yung mismo, nakita din ng mga anak natin. Yun po yung alam ko na nakita ng mga anak namin na nasa protection ng Panginoon. Na yung blessing na ini-enjoy ay lahat galing sa Panginoon at pinapahalagahan po yun. Yun lang po, to God be the glory. Po, may sinabi po si Pastor RJ, the most important in the home is the family, not material things, but God and our relationship and closeness
our walks, testimonies to God, at yung malinaw na pagkakilala natin o mararanasan natin ng Diyos araw-araw. Kahit anong ng bahay at dami ng pera, kung wala namang Diyos, walang kwenta lahat. Opo, yun po yung sinabi ni Pastor RJ. Kaya wag nating kalilimutan na bagamat marami tayong ginagawa, wag pababayaan na hindi makausap yung mga anak sa araw-araw. Yung sabi nga ni Pastor RJ na hindi lang pinapaubaya sa simbahan lahat. Nasa simbahan na yung anak ko eh. Nag full time na yung anak natin. Kontento na tayo ganon. So hindi dapat ganon na nagsisimba na yung mga anak natin, teenager na sila, nandun sila sa church. So hindi rin natin alam kasi na nandun nga sa church yung mga anak natin, yung closeness nila sa Panginoon wala naman, wala pa po. Ganun. Kaya kailangan talaga i-check. Anong natutunan natin sa church? Maganda talaga yung yung tatay talaga magsasalita ng ganun kasi ang tatay kapag may sinabi siya sa mga anak niya, talagang mataas yung respeto nila. Yun nga nung nung i-share ko lang po nung nag-uusap-usap kami mga pastors' wives, ayan. Pare-parehas yung mga problema yung mga anak na katuwang sa ministry ay meron din silang mga puso na talagang hindi sumusunod. So, ang maganda dun is na-share nung asawa ni Pastor Luna. Sabi niya, kung nakikinig naman sila ng preaching at may respeto sila dun sa authority, especially dun sa pastor. Anyway, sila ay mga anak ng pastors. Talagang irerespeto nila yung tatay nila, di ba? When they listen to the preaching of the word, I think, sabi niya, they will respect your husband. Sabi niya sa akin. Yes. Kaya nga yun po yung solusyon na kapag talagang nakikinig sila sa mensahe ng Panginoon, tapos pinalo up pa ng tatay sa tahanan, di ba? Ayun, napakaganda. Pero kung wala yung tatay, yung nanay talaga, yung magpa-follow up ng message na pinakinggan. Kasi karamihan ngayon, ewan ko kung mali po ako. Pag pumunta na sa church, tama na, hindi na napag-usapan yung salita ng Diyos na napakinggan. So yun po yung nangyayari. Kaya nagiging problem child tuloy yung bata. Yung sabi nga ng pastor natin is, may comment pa pala siya. Nasaan na ba? Meron pa po yung unang comment ni Pastor. Ang sabi po dito, iba Wala yung po. nakapakinig o nakarinig at tinanggap ang mga naririnig. Pakitanong po sa mga nanay kung ano ang mga ginagawa nila sa bahay bilang nanay para makilala ang bawat pamilya nila, ang Diyos at maging totoong buhay sa araw-araw ang Diyos. Yun po. Amen. Sige po. Si Jazz, nandito kasama po namin. Yes, Jazz. Ayan, good morning po sa atin. Good morning po sa lahat kay Pastor din po. Good morning po. Bale, dito naman po sa bahay namin, since maliliit pa po yung mga anak ko, naalala ko po nung nag-fellowship po yung mga medical team po dito sa bahay namin nung nakaraan. Nabanggit po ni Maureen sa akin na bilang isang nanay po, ang pinakaunang ministry mo ay turuan yung mga anak mo. Yan po. So, tumatak po yun sa isip ko. At ngayon po, ang talagang nagiging practice po namin at natutuwa po ako, lalo na kay Basti po, kasi kahit sa murang edad po niya na 3 pa lang po siya,
hindi po siya kakain hangga't hindi po magpe-pray. Ayun. Siya pa po mismo ang nagpapa-remind sa amin ni John na mag-pray muna. I want to eat na, let's pray na. Ayun siya. Ganun po. And basta gabi naman po, kami pong tatlo, meron po kaming yung storytelling po ng about sa Bible po. So, ang favorite po nilang story is si Jonah and the whale. Yan. Opo. Favorite po nila yung part na kakainin na ng whale si Jonah. Yung po. Tapos hanggang sa tinanong po ako ni Rohan, bakit daw po kinain ng whale si Jonah? Sabi ko po, dahil hindi nakinig si Jonah sa Panginoon at hindi po siya sumunod sa gusto ng Panginoon. Amen. Kaya yung whale po ang nagsilbing reminder ko. At the same time, naging protection dito sa kanya, di po ba? Na kahit po, ganun po yung love ng Panginoon sa atin, na kahit anong will po niya sa atin, hindi ka niya ipapahamak, kundi proproteksyonan ka pa niya para madala ka niya sa totoong goal mo, sa totoong purpose. Ganun po. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Jan kasi siya po talaga din ang nagdidisiplin po sa dalawa. Na pag nagsalita na po si Jan, talagang takot po sila kay Jan. Nakikinig po sila. Ako po parang wala lang po sila sa akin eh. Parang hindi po sila naniniwala masyado. Kasi familiarize na sila. Masyado silang komportable sa akin. Kaya po siguro. Pero at least meron pong authority dito po sa bahay na pinapaliwanag ko kung bakit kailangan makinig kay Papa. Ganyan po. Kaya, blessing din po sa aming mag-asawa na opportunity po ito sa amin na naituro po sa mga bata ang salita ng Diyos. Para pag lumaki din po sila hindi po, totoo po yung hindi nila makakalimutan. Yun po ang foundation. Yun lang po, yun naman po. Thank you Nga po. minsan, naglalaro-laro sila din sa harapan ng mga bata. Biglang nawala. Tapos, nung umikot ako, humihik-bihik si Basti sa kasirohan kasi may nagawa pa lang kasalanan. Nag-uusap silang mag-ama. Sabi ko, actually si Basti tumatawa din kami. Halimbawa, meron kami birthday, may gathering, kakain kami sa labas. Tawa ako kay Basti kasi iiwanan talaga niya yung slipper niya doon sa restaurant, doon sa door. Kasi nasanay siya, kailangan iwanan yung slipper sa labas. Yun yung mga nakikita. Kaya yun yung mga kahit malait na bagay, kapag itinuro mo talaga ng hindi mawawala sa mga bata. Nang tangay-tangay nila yun hanggang sa pagtanda. Ma'am Tin po. Hello, Ma'am Tin. Ayan. Gulo-gulo kasi ni Makmak. Ay, Makmak. Good morning po. Muli po, nagpapasalamat po sa mga napakinggan. Yun nga po, kung bilang po isang nanay, bilang isang magulang, ano nga po yung ginagawa po ngayon para sa mga anak, ay nagpapasalamat po ko dahil hindi lang po kaming mag-asawa ang nag-mold po sa mga bata, kundi nandiyan po yung church. Yan. Una po yung sa panalangin. Yan. Sa panalangin po ay sama-sama po kami. Kahit malilit pa po itong mga to ay talaga po nandiyan po yung sama-sama sa panalangin. Ipapaunawa po sa kanila yung kahalagahan ng panalangin po. At ganoon din naman po sa church ay bago po magsimula ang church, talagang kinakausap na mag-behave. Kaya katulad kay Makmak po, hindi pa naman po masyado nagsasalita pero after ng Sunday school po yan, pagtanghali, after ng service, tatanungin ko, anong tinuro sa'yo ng teacher mo? Ayan. Kaya nagpapasalamat po dahil nandyan po yung church po para sa kanila. At ganun din po, hindi lang po yung church, dito po sa bahay, ay kasama ko po sila mama, saka si
Dondon na nagdidisiplina din po sa mga 'to. Kay Makmak muna pala, maliit pa si Matmate. Pero nagpapasalamat po dahil, yun nga po, mahalaga po na ngayon pa lang po ay maunawaan po nila po yun at, para 'pag Amen. nagbinata na ay alam na po manindigan sa tama. Yun lang po. Thank you po. Amen. Sabi po ni Pastor RD, tama, dapat pinag-uusapan ang mga preaching sa bahay. Baka sabi rin kayo dyan at matutong umatin sa bawat services dahil napakalaking tulong sa pagkakilala at mamuhay sa tunay na Diyos. Diba? Ayun nga po, hindi lang pinag-uusapan, di ba? Kasi kung pawala-wala din tayo sa church na mga magulang, di yung mga anak din natin, pawala-wala din. Kaya pag nag-absent po tayo sa church, baka yun din yung makalakihan ng mga anak natin na na sasabihin nila, ay si nanay at tatay hindi naman umattend ng church. Huwag na rin tayong a-attend, parang ganun. Kaya maganda rin po na di lang yung preaching ang pinag-uusapan sa bahay, kundi talagang isasama talaga yung mga anak sa church. Opo, maninindigan. Tama yung sinabi ni Ma'am Tin. At may oras pa po ba tayo? Meron ba tayong campus ministry? Overtime na po. 1 minute, 35 seconds. Ayan po, yung mga full-time mothers po. Dito po si Ma'am Cherry. Exit lang po. So, 1 minute na. 1 minute. Amen. Basahin ko na lang po yung verse dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 13. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. Kaya sa panambahan po ay let's always make sure na mula sa tatay, nanay at mga anak, little ones ang sinabi dito, so walang exempted. Dapat kasama tayo lahat sa panambahan kasi according dun sa lahat ng sinabi nila, napakahalaga na nag-a-attend tayo sa panambahan para nakakapakinig tayo ng Word of God. So yun din po yung ginagawa ko sa aking mga anak. Salamat po. Si Ma'am Mercy po. Good morning po sa lahat. Salamat po sa mga lahat ng napakinggan, sa mga hosts at sa mga ibang mothers. Ito din po yung verse na gusto ko pong iparating po sa John 21, verse 17. Sabi niya po, He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, that knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. So, una-una po sa lahat talaga, love is the main duty of men. At yun nga yung preaching ni Pastor na talagang naalala ko din po talaga yun, na talagang tumatak din sa puso ko na the main thing. Una-una po sa lahat, kahit na ano pong gawin natin sa mga anak po natin, wala po tayong magagawa kung hindi mo na po tanggapin nila ang Panginoon na bilang sarili na nilang tagapagligtas. Kasi po, kahit sabi nga ng mga matatanda, kahit iiyakan ng dugo sa pagsasaway sa kanila, without God na tinanggap muna at tatanggapin muna nila ang Panginoon na bilang sarili nilang tagapagligtas, na kung saan ang Panginoon kasi po, siya yung unang nagmahal po sa atin. Then, yung pagmamahal na yun, kailangan, sabi nga ng awit, let your love flow through me. Na tayong mga magulang bilang isang Kristiyano nga din na talagang may i-assure natin sa mga anak po natin na
sila muna po ay tumanggap sa Panginoon. Din bilang isang Amen. magulang at bilang nanay at saka isang tatay sa aking mga anak, talaga yung inaano ko po sa kanila na sabi ko, kahit hindi kayo nakikita ng pastor, kahit hindi kayo nakikita ng membro, gawin nyo ang isang bagay dahil mahal nyo ang Panginoon. Yun po yung talagang itinatatak ko sa kanila na hindi naman po ang tao ma-please mo lahat, ang Panginoon lamang ang dapat nating ma-please, sabi kong ganun. At huwag niyong kukunin yung glory para sa Panginoon. Sabi ko nga po sa kanila na, lalo na sometimes gawin natin yung isang bagay with all our heart. Kahit man hindi po tayo nakikita, pero ang Panginoon, siya pong nakakaalam. Kasi in vain, lahat po ay in vain. Kung yung ginagawa po natin ay gagawin natin dahil kay pastor, pero gagawin po natin para sa Panginoon dahil mahal natin siya. Amen. Lalo-lalo na po sa soul winning. Yun po. Good morning po sa lahat. Sa akin naman po, bilang magulang din po na nasa battle pa lang dahil sila pa po ay maliliit. Ayun nga po na naitatak din po sa aking isipan yung sabi po ni pastor na hindi mo matuturuan ang mga anak mo kung hindi mo unang maturuan mo ng yung sarili. So, yun din po yung aking pinapasalamat din po na ginagawa po sa akin sarili na minsan nga po dahil po sa katigasan po, lalo na po yung panganay ko, sa katigasan po ng ulo niya na kahit na paulit-ulit mong sinasabihan na parang wala siyang naririnig, na parang na akong multo na nagsasalita na wala siyang naririnig. Minsan napapaiyak na lang talaga ako sa sobrang battle na mahirap talaga siyang maturuan, pero pinapanalangin ko pa rin po na sana na lumaki pa rin po siya, na bigyan po siya ng pag-iisip na maitatak din po sa kanyang isipan yung mga tinuturo ko po sa kanya, kasi sinabi ko po sa kanya na hindi ko naman mapapakinabangan yung mga tinuturo ko sa'yo kung hindi paglaki mo ay ikaw din ang makikinabang. So wala naman magulang na gustong mapariwara ang kanilang mga anak. So yun din po yung aking ginagawa. So malaking pasasalamat din ko din po kay pastor dahil even man na hindi po namin kasama yung kanilang ama, ay andyan po siya na kasama ko po na nagdidisiplina sa lalo na po kay Eliezer. Gano'n rin po yung anak ko na maliit, na even man na siya pa po ay bata, ay sabi ni pastor na kung ano yung ginagawa mo ay dapat nandun din sila kasama mo. So kung ano yung po yung mga trabaho dito, gaya ng paghahakot ng mga yung mga simpleng lang naman po andyan, kahit na maliit si Daniel, ay andun pa rin po yung pagpupursigi niya din na tumulong po. Ayan po. So maraming salamat din po kay Ma'am Sheila na nandyan pa rin po na tumutulong sa akin para advisean ako ng mga magagandang aral mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat po and good morning. Ayan po. Yan po yung topic ngayon na sa mga nanay. Sana po ay ma-adapt po nila yung gano'n na katuruan. Ma'am Sheila. Amen. Lagi natin gagawin lahat para sa Diyos. Yan Amen. po. Kaya natutuwa rin po ako kay Sister Risa. So little by little kasi nakikita, hindi man ako nagsasalita sa kanya kasi bihira ko na siyang makausap tsaka parang gusto ko ring ibalik yung prayer time namin kasi wala na yung prayer time namin ni Sister Risa, kasi nga iniisip ko pag mag-pray kami tapos yung mga anak naman niya ang gugulo, parang baliwala din yung prayer namin. Sabi ko, opo, may distraction kapag nagpi-pray, kaya
pinapanalangin ko na lang na pag wala nang magulo sa kanyang paligid ay mag-pray na lang siya. Kausapin niya ang Panginoon. Ayan. Kaya Starisa, tuloy-tuloy ka lang na yung mga bagamat may alaga tayong maliit sa church ay wag nating kalimutan palagi na ilagay natin sa puso natin yung mga napapakinggan natin na preaching. Amen. Hindi dapat istorbo yung mga maliliit na bata sa ating pakikinig. Kaya nga sabi ni Amen. Pastor RJ, dalhin natin sa Sunday school para walang disturbances sa pakikinig sa mensahe. Ayan po, Sister Myra. Amen po mga mothers. Salamat po sa napakinggan ko ngayon. Nare-remind po ulit bilang isang nanay. Ako naman tuwing nagsisimba kami, lagi namin pinag-uusapan yung preaching. Lalo sa kilami ko, lagi kong kinakausap siya na balik ka na sa ministry mo, pero hindi siya umiimik. Sa Denmark din, lagi kong sinasabi na anak, huwag kang aalis sa ministry mo ha, at naririnig nila yan. Tuwing ako nagpipray, kaya hindi ako nagsasawa na ipag-pray at ipakita sa kanila, lalo kong mamahalin ang ministry at pagsosoul winning. To God be the glory. Yes, Sister Myra, alam ng Diyos yung iyong puso, kaya ang Diyos ang kakausap sa ating mga anak. Yan po. At sabi ni Pastor RJ, huwag susundin ang kaguluhan ng bata, kundi turuan na hindi maging magulo. Ayan. O nga po, kaya may mga nga po dun may mga bata din dun na mga baguhan na ang gulo-gulo din nila dun sa church. Parang ang hirap sawayin kasi mga bago lang yung mga nanay. Sundan-sundan nila yung anak nila hanggang sa pumunta dun sa baba. Pero pwede pa rin sabihan siguro ng maayos sila. Para hindi nila sundan-sundan yung mga anak nila. Ayan po. Sige po. Ayusin na Sister Beth, Sister Vicky. May additional pa kayo po. Wala na. Salamat po. At Next week, Friday. sige po, mag-closing prayer na po tayo. Okay po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na kami muling makapag-usap-usap sa aming morning devotion sa mga mothers. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng kalakasang spiritual na patuloy na maturuan namin ang aming mga anak at maging influence kami ng good sa kanila. At gayon din po sa aming mga disciples, sa mga nanay at sa iba pang mga disciple namin. Tulungan mo po kami, mga nanay. Hindi po kami malakas. Palakasin niyo po kami spiritually and din po physically upang meron kaming lakas na gampanan yung aming mga ministries, makapagturo ng marami mula sa aming mga anak at sa mga disciples namin sa labas. Ingatan mo po kami sa buong maghapon. Kayo po ang siyang manguna sa lahat ng aming gagawin. Pagkaluban kami ng maraming kaluluwa na mapahagian at maturuan na mailapit sa inyo, Panginoon. At tulungan niyo po kami na maging productive na lahat ng aming gagawin ay for your glory, Lord God. At ingatan po kami, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya. At patuloy na pagalingin ang may mga karamdaman, sila Sister Julie Buliago, ganun din po si Sir Domark, si Nanay Lina, at yung iba pa namin mga kapatiran na may karamdaman, kayo po siyang magpagaling. At tulungan niyo po kami sa aming mga ginagawa. Ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya. Protection na niyo po kami sa aming lahat ng pinupuntahan laban sa anumang sakit. Patawad po sa amin nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Maraming salamat. At bukas po ay sama-sama po tayong muli sa family devotion. Thank you po. To God be the glory. Kristiyano ka rin.
Lines dapat. Bye po. Bye-bye. Sister Emilia daw, ano po.